May mga bagong update tayo mga kabayan tungkol sa pagdinig sa issue ng flood control project sa bansa. Sa unang update, nagkaroon ulit ng bagong testimonya tungkol sa irregularidad ng flood control projects. Ngayon naman ay nagmula ito kay Sally Santos, may-ari ng SYMS Construction Trading. Sa pangalawa nating update, nagkaroon ulit ng mga mainit na katanungan si Senador Jinggoy Estrada at ang ilang senador sa mga diskaya. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa ginanap na pagdinig ng Senado sa ilalim ng Blue Ribbon Committee, lumutang ang testimonya ni Sally Santos, may-ari ng SYMS Construction Trading, kaugnay ng diumano'y irregularidad sa mga flood control projects ng DPWH sa Bulacan. Inilahad sa pagdinig ang sistemang license for hire, kung saan pinapahiram ng mga lehitimong kontratista ang kanilang lisensya sa ibang partido upang makakuha ng proyekto kahit wala silang aktual na kakayahan o intensyon na isagawa ito. Sa kaso ng SYMS, inamin ni Santos na pumasok siya sa ganitong klase ng setup. Ayon kay Santos, mula 2022 hanggang 2025, ang SYMS ay nakatanggap ng 16 na kontrata mula sa DPWH na may kabuuang halagang umabot sa mahigit 931 milyon. Sa kabila ng laki ng halagang ito, inamin niyang hindi talaga sila ang gumagawa ng mga proyekto. Imbes ay pinapasa nila ito sa ibang grupo, habang ibinabalik sa mga opisyal ng DPWH ang halos buong halaga ng kontrata. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Santos na humigit kumulang 74% ng pondo mula sa bawat proyekto ay ibinibigay niya kay Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan 1st District. Si Henry Alcantara naman, dating district engineer, ang umano'y pumupunta sa kanyang opisina upang kunin ang mga kahon ng pera. Isinalaysay din ni Santos ang isang partikular na pagkakataon kung saan nagbigay siya ng 245 milyon na cash. Ito ay nakabox at nakasil bilang bahagi ng arrangement. Hindi umano siya nagdadala mismo ng pera sa mga opisyal, kundi hinahayaan lamang na kunin ito mula sa kanyang opisina. Ayon sa kanya, hindi niya alam kung ano ang ginagawa sa perang iyon pagkatapos makuha. Ngunit malinaw na bahagi ito ng cut na hinihingi ng mga DPWH officials. Sa isang hiwalay na testimonya, si Arevalo, General Manager ng Wawaw Builders, ay nagpahayag din ng parehong modus. Ayon sa kanya, ginamit ang kanilang lisensya para pumasok sa joint venture projects kasama ang SYMS kahit hindi naman sila ang aktwal na nagsasagawa ng mga proyekto. Ikinuwento rin niya ang takot na kanyang naramdaman dahil tila may mga impluwensyang hindi niya kayang labanan sa loob ng ahensya. Pinangalanan niya si Santos at Hernandez bilang pangunahing mga tauhan sa pagpapatakbo ng mga proyekto, at si Alcantara bilang siyang nasa likod ng mga utos. Ikinagulat ng mga senador at ng publiko ang pagkakabunyag na karamihan sa mga proyektong pinunduhan ay itinuturing na ghost projects. Mga proyektong hindi na ipatupad o hindi natapos, ngunit may pondo at dokumentong nagpapakita na nabayaran na ang mga ito. Kinumpirma ng DPWH mismo na maraming flood control projects sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos ang walang aktwal na implementasyon kahit na may nakalaang budget na. Sa Bulacan lamang, tinatayang halos 6 na bilyon ang nailaan sa 85 proyekto ng Wawaw Builders, habang mahigit 931 milyon naman para sa SYMS Construction. Nag-ugat din ang iskandalo sa tila iisang pattern ng paggastos. Halos lahat ng proyekto ay may kapare-parehong halaga, gaya ng tig 72 milyong piso sa halos 28 proyekto. Isang indikasyon ng maingat at planadong maniobra para iwasan ang masusing pag-audit. Ang kapansin-pansing pagkakapareho ng halaga ay nag-udyok sa Senado na magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Dahil sa dami at bigat ng ebidensya, agad na sinibak sa serbisyo sina Alcantara, Hernandez at isa pang Construction Division Chief ng DPWH. Ipinag-utos din ang pagpapahinto ng lahat ng bayad sa mga kontrata ng SYMS at Wawaw Builders habang isinasagawa ang malawakang audit. Bukod pa rito,
isinulong ng ahensya ang pag-file ng kaso sa ombudsman laban sa mga nasangkot at sinimulan na rin ang proseso ng pagbablacklist sa dalawang kumpanya upang hindi na sila makasali sa anumang public bidding. Lalong lumala ang usapin nang ibunyag ni Senador Panfilo Lacson ang karagdagang impormasyon. Dalawang opisyal ng DPWH sa Bulacan ang umano'y natalo ng tig 300 milyon piso sa kasino gamit ang perang galing sa mga ghost projects. Gumamit umano ang mga ito ng pekeng pangalan at identification cards para maitago ang kanilang pagkatao. Ani Lacson, higit pa sa flood control ang problema. Ito ay issue ng labis na kasakiman. Bilang tugon, pansamantalang ipinahinto ng DPWH ang lahat ng bidding para sa mga locally funded projects habang nire-review ang kanilang mga internal process at procurement system. Layunin ng hakbang na ito na linisin ang sistema at siguruhing hindi na maulit ang mga kaparehong anomalya. Iminungkahi rin ang mas mahigpit na background check sa mga kontraktor, pagtaas ng transparency requirements at pagde-deploy ng third-party auditors sa mga proyekto. Sa kabuuan, ang testimonya ni Santos, pati na rin ni Arevalo, ay nagbigay linaw sa isang malawak at sistematikong korupsyon sa loob ng DPWH. Lumilitaw na matagal nang umiiral ang modus na license for hire kung saan nililinlang ang gobyerno at publiko para makinabang ang iilang tao. Ang kombinasyon ng ghost projects, kickbacks at casino gambling ay nagpapatunay na hindi lang ito isolated case kundi bahagi ng mas malawak na kultura ng katiwalian na dapat masugpo. Sa pagpapatuloy ng ating balita tungkol sa isang mainit na pagdinig sa Senado, tinanong ni Senador Jinggoy Estrada si Mr. Curly Descaya, isang kontraktor, kung may mga senador bang sangkot sa umano'y katiwalian kaugnay ng mga flood control projects. Agad niyang itinanggi ito at sinabing wala siyang ibinibigay na SOP o suhol sa mga senador. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggi, ikinuwento rin niya na may isang regional director ng DPWH na tila nakaramdam na siya ay magsasalita. Kaya ibinalik umano nito ang 25% komisyon at karagdagang parking fee na dati nang naibigay. Ang nasabing pera ay isinauli raw sa pamamagitan ng driver ng opisyal. At ito'y nangyari umano ilang araw lamang bago ang nasabing pagdinig. Muling inusisan ni Estrada si Descaya kung kailan nangyari ang pagsasauli ng pera. Anya, ito ay makalawa lamang. Nang tanungin si Engineer Alcantara, isa sa mga opisyal na binanggit sa salaysay ni Descaya, mariin nitong itinanggi ang akusasyon at iginiit na wala siyang tinanggap na anumang pera mula kay Descaya. Sa kabila ng mahigpit na pagtanggi, nanindigan si Descaya na ang sistemang ito ng pagbibigay ng SOP ay kalakaran na raw sa industriya ng konstruksyon, lalo na sa mga proyekto ng gobyerno. Isa pang issue ang binanggit mula sa sinumpaang salaysay ni Descaya, kung saan sinabi niyang sa tuwing nagiging aktibo ang kanyang kumpanya sa bidding para sa mga proyekto ng gobyerno, madalas silang matalo at nadidisqualify na tila sinasadya raw. Binanggit din niya na may mga pagkakataong tinatakot pa sila na mabablacklist kapag hindi sila nakikisama sa sistema. Kaya naman, ayon sa kanya, sa ibang pagkakataon, ang mga district engineers at regional directors na ng DPWH na mismo ang lumalapit sa kanila upang mag-alok ng proyekto kapalit ng porsyento. Itinanggi naman ng ilang regional director na nabanggit sa salaysay na sila ay nakialam o tumanggap ng SOP. Tinukoy din ni Descaya ang ilang pangalan sa sinumpaang salaysay, gaya ni Director Virgilio Eduarte ng DPWH Region 6 na di umano'y tumanggap ng 25% na komisyon. Ayon kay Descaya, nang maramdaman ng nasabing opisyal na siya ay magsasalita na sa Senado, ay dali-daling ibinalik ang pera sa pamamagitan ng kanyang driver na pinangalanang James. Ngunit nang tanungin si Eduarte, mariin niya itong itinanggi at sinabing wala siyang natanggap o isinauli dahil wala naman siyang tinanggap sa simula pa lamang. Sa puntong ito, naging sagupaan ng salita ang nangyari. Nabanggit rin na maaaring ipatawag ng Senado ang driver upang makumpirma ang mga detalye ng umano'y transaksyon. Mas lalo pang lumalim ang issue nang ipakita ni Descaya ang cellphone number ng regional director.
na umano'y ginagamit nila sa komunikasyon at pagpapalitan ng impormasyon tungkol sa proyekto at transaksyon. Bagamat nabanggit na Viber at tawag ang karaniwang gamit sa komunikasyon, iminungkahi ng mga senador na maaari itong matrace sa telco at NTC upang mapatunayang totoo ang mga interaksyon. Binigyang diin din na maaaring may CCTV footage sa parking area kung saan naganap ang pagsasauli ng pera na maaaring makatulong sa investigasyon. Pinangalanan rin ni Diskaya ang ilang tauhan ng opisina na tumanggap umano ng pera para sa opisyal, kabilang si June Mendoza na mula raw sa accounting ng DPWH. Nang imbitahan sa hearing, mariing itinanggi ni Engineer Alcantara na may kaugnayan siya sa anumang SOP. Dahil dito, iminungkahi ng ilang senador, kabilang si Senador Ronald Bato de la Rosa, na ipatawag na rin si Mendoza upang linawin kung siya nga ba ang tumanggap ng pera. Bukod sa mga regional directors, pinuna rin ng Senado ang operasyon ni Diskaya bilang kontraktor. Napansin ng mga senador na tila iisang tao lamang ang may kontrol sa maraming kumpanyang lumalahok sa iisang bidding, isang bagay na maaari umanong paglabag sa patakaran ng procurement law. Inusisa rin kung bakit maraming luxury cars ang nakapangalan sa kumpanya ni Diskaya, habang ang iba ay tila ginagamit para sa personal na interes. Tinanong siya kung saan galing ang pondo para rito, lalo na tila hindi tugma sa kita ng kumpanya ang kanyang mga ari-arian. Iginiit ni Diskaya na lahat ng sasakyan ay rehistrado sa kumpanya at ginagamit para sa operasyon ng kanilang mga proyekto. Habang tumatagal ang pagdinig, mas lumilinaw ang larawan ng umano'y sistematikong katiwalian sa DPWH na kinasasangkutan ng ilang opisyal, contractors at mga tauhan sa gobyerno. Sa kabila ng mahigpit na pagtanggi ng mga akusado, tila may kabigatan ang mga pahayag ni Diskaya. Ngunit para sa Senado, hindi sapat ang testimonya lamang. Kailangan ng ebidensyang pisikal, dokumentaryo o digital. Kaya't nag-utos sila na imbitahan ang mga driver, suriin ang phone records at hanapin ang CCTV kung mayroon man. Sa kabila ng lahat, patuloy pa ring lumalaban ang magkabilang panig sa kanilang mga testimonya. Sa isang banda, mariin ang pagtanggi ng mga opisyal na sila'y tumanggap ng SOP o suhol. Habang sa kabilang banda, nanindigan si Diskaya na ito'y matagal ng sistemang umiiral at halos imposibleng makakuha ng proyekto sa gobyerno nang hindi dumadaan dito. Wow. If I may, total meron pa naman 15 minutes o 20 minutes. Okay, proceed, Senator. Wow. Nung last hearing, lagi ka nakatungo na pag tinatanong ka ng mga senador. Ngayon, mukhang Yes, Your Honor. wala ka na binabasa. Mahihayin lang po tayo, Your Honor. Aminin mo. Ewan ko, natanong ng aking mga kasamanto. Are you the real owner? Yes po, Your Honor. O dami ka lang? Ako po may-ari, Your Honor. Ano? Ako po mismo may-ari, Your Honor. Ako po may-ari. Ikaw ang may-ari. Anong trabaho mo bago ka pumasok sa construction company? Nasa ano po, Your Honor? Nasa liaison officer na po talaga, Your Honor. Liaison officer ka ng? Construction lang po. Anong construction company? Sa ano po, Your Honor? Sa ninang ko po. What is the name of the construction company that you worked for? Rosan Builders po. Rosan Builders po. San? Rosan Builders. Rosan? Opo. Anong unang posisyon mo sa Wawaw? At paano ka nakapasok doon? Ikaw, is this a sole proprietorship? Yes po, Your Honor. Sole proprietorship po. So, in-appoint mo yung sarili mo para maging general manager. Ganun ba? Ako po nag-apply ng DTI noong 2017, Your Honor. Nag-apply ka? Ng DTI po. Ano ang naging daan para sa iyo na mapunta sa pinakamataas na posisyon sa Wawaw? Did you designate yourself? At sino yung mga, aside from you? Pag-sol po. Pag-sol po ako. Hindi, magkano yung paid capital mo dyan? 2017 po is 9 million, Your Honor. Ano? 9 million po. 9 million? Opo. Okay. 9 million lang. 2017 po, opo. 2017. Okay. Pag-usapan natin 2022 hanggang 2025. Magkano na yung kontrata na kukuha mo sa DPWH? Doon po, Your Honor. Yun na po yung mga... Sabihin mo nga, ilan?
Magkano halaga? Di ko po maalala, Your Honor. Billion, di ba? Siguro po yun. Billion. Opo, yun lang po yung mga sapitang ginamit sa amin, Your Honor. Nagpapagamit ka lisensya? Nagpapahiram ka lisensya? Wala po akong choice, Your Honor, kasi nga sa takot po. nagpapagamit ka lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa takot po na Oo nga, kanino ka nagpapahiram? Sinabi What do you ko- mean sa takot mo? Kanino ka natakot? sa taga-DPWH, Your Honor. Kasi Ha? sa taga-DPWH po, Your Honor. Sino taga DPWH ka natakot? Kanino ka natakot sa DPWH? Yung yung contact po nila sa akin. Sino? Sila Engineer Bryce po. Yun yung pagkakasabi po Bryce. pagkakasabi Ibig po mo sa akin. sabihin, itong Bryce, kinausap ka para magpahiram ng lisensya mo? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po siya kilala ng personal. Oh. Ang lumapit po sa akin ay si Sally po. Sino? Si Sally. Sims. Po, po. So, nanghiram ka ng lisensya? Yes, Your Honor. Oh, anong project 'yon? What is this? What is that particular project? Marami po yun, Your Honor. So, binabayaran mo royalty. Yes, Your Honor. Magkano bayad mo royalty? Actually po, Your Honor, hindi po ako nagbabayad nun. Kasi po, Masasabi mo lang nagbabayad ka ng royalty tapos ngayon. hindi pa, ibig ko sabihin, sa kanila, Engineer Bryce po nanggagaling yung royalty na yun. Kasi po, pagkapasa po sa account ko, dinadala ko po sa kanila yung pera. Totoo yan, Bryce? Ikaw nagbabayad ng royalty? Ha? Your Honor, yung pinabibigay... I am asking you. Answerable by yes or no? Hindi po, Your Honor. Your word against his word. Sabi ni Bryce, hindi raw siya nagbabayad ng royalty. Pwede po ba akong mag-explain? No. Your Honor? Miss Sims. Inaawas na po yun, Your Honor. Binibigay mo personally kay Bryce? Yes, Your Honor. Ilang beses? Maraming beses, Your Honor. Tuwing nanghihiram ka ng lisensya sa Wawaw, anong category ng construction mo? Wawaw? Sa ngayon po, medium A po, Your Honor. Medium A po. A lang. Medium? A lang po. A. Ano ba yung level nung pag medium A hanggang magkano lang yung contract price mo? Na pwede sa DP. Yusek Cabral, answer me. Pag A lang ang lisensya, ano yung ceiling ng contract price na eligible sila? Hindi ko masyado naintindihan yan. Hindi mo ako engineer. Your Honor, ako din po I apologize. Hindi ko po alam ang procurement. Sa tagal-tagal mo dyan si DPWH, hindi mo alam. Your Honor, kasi hindi pa ako napunta sa... Hindi pa ako nag-back or... Well, at any rate, ano pangal si Sims? Sally Santos po. Sally. Okay, Yes, Your Madam Honor. Sally. Yes, Your Honor. Involved ka sa ghost projects. Hindi po, Your Honor. Kasasabi nung unang hearing, first hearing, sinabi mismo ni Secretary Bonon that Wawaw and Sims are involved in ghost projects. Pero hindi po ako gawa nun, Your Honor. Yung post-project. Hindi po ako gawa. Ginamit lang po yung lisensya ko. Oh, ginamit mo lisensya niya, tapos No. ikaw nagpapahiram ka rin lisensya. Actually po, Your Honor, in 2022, hindi pa po ako pwede doon yung category po ng license ko. So, ang nangyari po doon, nagpahanap po sa akin si Engineer Bryce ng lisensya, which is ang napili ko po, sila Wawaw. Ikaw ba may-ari na Sims? Yes po, Your Honor. Anong sole proprietor din? Yes, Your Honor. Sole din? Yes, Magkano po. kapital mo? Nung 2021, Your Honor, nasa 1 million lang po yun. Kasi maliit lang naman po yun. 2021 at 1 million Apo. capital. Yes po. Pero Magkano ang kontratang na-award siya ng DPWH? actually po, Your Honor, maliliit pa lang po yun. Magkano? Huwag kang magsinungaling dito. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagsisinungaling. Magkano? Minsan po, Your Honor, sa MPB po, may 1 point something, 1.5, 1 million. Ganun po, Your Honor. Mula 2022 hanggang 2025, Yes, Your ang Honor. in-award sa'yo ng DPWH, approximately 931 million. Yes, Your Honor. Will you refute that? Or will you admit it? Hindi ko pa po naano kung magkano po lahat, Your Honor.
Yung complete, sinasabi mo lang 1.5 1.5 million lang eh. Yung po kaunaan po, I'm Your Honor. asking you from 2022 up to 2025 kung magkano yung mga inaward na kontrata sa ng DPWH, madam. Actually po, Your Honor, hindi ko po kabisado. Hindi mo kabisado dahil napakalaki at napakarami. Yes, Your Honor. Tama itong, is this accurate? 931 million? Hindi po ako sigurado, Your Honor, kasi Breakdown. Meron ko 16 na proyekto. Naka-JV mo pa si Wawaw. Ibig sabihin ng JV, joint venture. yes, Your Honor. Hmm? Yes po. Tama? Yes po. Oh. So tama itong figures ko. Both of you garnered approximately na joint venture ko 931 million. Sa isang And project, ikaw, ang puhunan mo lang, kapital mo lang sa milyon. nung po 2021 po, O kaya nga, 2022 hanggang 2025 nga ito pinag-usapan nun. One year difference. Kasi Paano, po saan ka kumuha pera? Your Honor, kasi po, naglo-loan din po ako. Ano? Naglo-loan din po ako, Your Honor. Tapos, Saan ka naglo-loan? Nahiram lang din po ako ng pera. Kanino? Doon po sa mga iba ko po mga Sino? kaibigan. Mga kaibigan ko lang Sino din nga po. mga kaibigan mo? Baka pwede umutang din. Hindi po, Your Honor. Sino? Basta po nang Hindi, sino mga kaibigan mo? Let's be firm. Come on. Sino mga kaibigan mo na inutangan mo para makakuha ka nito ganitong kalaking amount of project? Actually, Your Honor po, yung NFCC ko po, pag I am asking you. Kanino ka umutang? sa mga kapwa contractor ko lang po. Your Like? Honor. Kay Wawa po nanghiram po ako. Is it true, Wawaw? Mr. Arevalo? May pagkakataon po, Your Honor. Magkano yung pinautang mo? Hindi ko, Your Honor, Joint matandaan. venture, di syempre magsasosyo kayo. Magkano yung kapital mo? Noong 2017 po is 9 million. 9 And then, million. Pero yung from 2017 to 2019 po, wala pa po kami doon masyadong, wala pa kami. Kailan ka pumasok si DPWH? 2019 po. Yung una namin. 2019? Kasama na kayo nitong si Miss Sally? Hindi po. Ikaw lang? Kailan kayo nag-umpisa mag-joint venture? Your Honor, hindi ko po matandaan kung kailan po, Your Honor. May amnesia kayo, no? Hindi po. Hindi niya naalala, no? Oh, sino pa pinagkakautangan mo, Miss Sally? Wala na po, Your Honor. Sabi mo, mga Hindi kaibigan po. mo, ngayon wala na. Hindi Wala po, na. Kasi po, Your Honor, Alam mo, siyempre po, Miss Sally, yes po. you better give me a good reason why I should not cite you in contempt. Come on. Give me a good reason. Galit ang mga tao sa mga nangyayari ngayon dito sa atin. Give me a good reason why I should not cite you in contempt. Ilahad mo. Sino ang contact mo sa DPWH? Actually po si Engineer Bryce Erickson Hernandez po. Anong binibigay mo sa kanya? Yung yung ginagamit po yung lisensya ko. Yung Saan niya ginagamit ang lisensya mo? sa DPWH po. Yung po mga project po niya. So, pinagagamit mo lisensya mo kay Bryce. Yes po, Your Honor. Bryce, ano ang masasagot mo? Kagaya nga po nung sinabi ko kanina, Your Honor, si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, nakabox po, nakasil po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw dun yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Minsan po 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Actually, Your Honor, putol-putol po yun. Minsan po 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Saan mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor.
isang balikbayan box, hindi magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba nakikita ng mga empleyado ng DPWH may dala-dala kang kahon na palagay ko, I assume, alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila, sigurado po ako yun. This is outrageous. Mr. Bryce, Yes, Your Honor. alam mong pera yun? Yes po, alam ko po. Teka, bakit nagkakahalagang 200? I-breakdown mo nga, Miss Sally. Bakit 245 million installment? Minsan po ganun. Hindi, magkano ang pinakamalaking sa isang araw? Magkano ang pinakamalaking delivery mo doon sa DPWH? Hindi po kasi pare-parehas, Your Honor. Na yung pinakamalaki lang, gusto ko malaman. Sandali lang. Para medyo linawin, Senator Jinggoy. Ilang projects bang pinag-uusapan natin dito? Actually po, marami po yun. Hindi nga, bigyan mo kami ng estimate lang. Ilang projects bang pinag-uusapan? Minsan po kasi nakakakolekta na po sila ng 90%, 80%. Tapos, kukumpitin ko po yun. Ano po? Hindi kasi tinatanong ni Senator Jinggoy, bigyan mo kanya ng dahilan kung bakit hindi ka dapat ma-cite in contempt.